Ano bang tingin niyo rito sa ilang mga senator judges na mukhang hindi tinatablan ng public criticism, eh. Parang wala lang 'di ba, tuloy lang sa kanila, tuloy lang yung pagiging ano nila, eh, yung Ah, pagiging, politically biased, eh, 'no? Parang Hindi, meron po bang kahapon puwedeng gawin diyan o tanggapin na lang? ang tack nila, Amy Marcos, for example, I think even si Lauren and of course si Robin Padilla, is to destroy, I mean, try to destroy the credibility, no? Yung dalawang bank managers na magagaling na witness, hindi sila natitinag. At yung atake ni Amy Marcos na inconsistent yung sinasabi niyo ngayon kaysa doon sa sa Congress, medyo foul yun pag hindi mo pinapakita yung TSN, eh. Parang Tama, kinukulit tama. mo lang. Oo. Oo. So, unfair yun, eh. Kaya sa korte hindi pwede yun, eh. Kung talagang sasabihin mo, inconsistent yung sinabi mo doon, tsaka confront the witness with the TSN. Hindi yung Oo. sinasite mo lang. At yung pagkabasa mo. Tama nga yung sagot ni, I think si Joel Chua. Constantino, si Ah, Manager Constantino, Constantino. sabi niya, Okey. pakita nyo nga po sa akin yung TSN, baka kasi yung context, eh, magkaiba pong gano'n. So yun na lang yung ginagawa nila, na destroy the witness of the prosecution. Pero ang, kumbaga, malas nila, malalakas na witness yung mga nape-present so far. Pero nga 'no, binanggit niyo yung kay Amy kahapon, that was also very highly suspicious and troubling, eh. Kasi wala naman siyang pinakitang transcript, Wala. tapos parang kailangan maniwala na lang sa kanya, yung dun sa binabasa niya sa cellphone. Eh, paano mo Yes. maalala yung sinabi mo, let's say 2 years ago, that was in 2024 I think, hindi po ba? So tama yung sabi niyo, hindi naman dapat kinonfront siya with the document or the official transcript nung, kanyang pahayag. Ang problema ito po, attorney 'no, papaano ba dapat i-approach ito? Kasi kung ang gumawa nun ay yung defense counsel, let's say na cross-examination, eh, puwedeng mag-ano, eh, mag-object, eh. Ang Oo, problema senator judge yan, eh, hindi po ba? correct. Obviously Oo. alam natin na meron silang bina-violate, pero because of the impeachment court's nature itself, hindi ka puwedeng mag-object, hindi ka nga puwedeng magtanong o makapagdebate, hindi po ba? So anong recourse? Mahirap kasi talaga parang ano talaga, eh, 'no, yung mas late of hand yung ginawa ni Amy, 'no, na hindi siya matatanong tapos sasabihin niya, ini-imply niya sa publiko na itong babae na 'to, yung witness na 'to, inconsistent 'to, nagsisinungaling siya sa araw na ito. Pero hindi naman niya maipo-prove ng mabuti. In general, sa mga regular courts, hindi mo mako-convince yung judge, 'no, kasi kung Mm, inconsistent yan, pakita mo mabuti. Eh, kaso sila yung judge, eh. Sila yeah. yung nagtatanong, no? So, ultimately, yung lakas na lang ng testimonya ng mga witnesses na yon, tsaka yung kanilang consistency, tsaka yung kanilang persistence, no? So, sinasabi nila. Parang yung dating si Attorney Lotok, yun na lang ang ano, eh, yun na lang ang panlaban mo sa ganun, eh. Yeah. Hindi naman mapatunayan na nagsisinungaling yung witness, eh, no? So, yung persistency, tsaka yung mga consistency nila, doon na lang tayo basically aasa kasi pag ang senator judge bias at may ulterior motive pinapakita sa media na yun ang gusto niyang gawin, wala tayong magawa, no, Christian? So medyo helpless tayo. I just hope na ma-educate natin yung public like what we're doing now, no? Kapag kumbaga ina-explain natin kung bakit hindi effective ito para makita ng publiko na yung ginawa ni Amy sleight of hand trying to kung ano yung gusto niyang gawin doon, pero hindi papasayan sa mga taong nag-iisip. So critical thinking ang pang-depensa ng publiko. Well said, napakaimportante nung sinabi niyo 'no, critical thinking ang isang pandepensa po diyan. At saka, well, ang maganda naman dito kung yung prosecution hindi makapag-object dun sa mga senator judges, tayo na wala naman sa impeachment trial, puwede. We Pwede. can actually condemn this, Exactly. obvious, excesses that they are doing. Tsaka Correct. napansin ko, attorney, whether you also agree, I don't know whether you agree with me 'no, ang observation ko sa trial so far, yung hindi magawa ng defense lawyers, ang gumagawa yung ilang defense judges, eh. Hindi po ba? Correct. Kunwari dun Correct. sa day 10 kahapon, eh, hindi nga nag-cross-examine yung ano, eh, yung Ah, defense dun sa first witness. Dun sa pangalawa, I think 1 or 2 questions if I'm not mm, mistaken. correct. Pero those who took up the cudgels for the defense ay yung sina Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, di ba? Sila, eh. So ang Correct. hirap nun, eh, parang meron silang second layer of defense na hindi mo naman pwedeng questionin dun sa mismong trial. Kaya talagang Yun yung nakaka-dismaya. yun yung reality. I mean, I agree with you. Kasi nga, yung defense, alam din nila yung nangyari last week na yung mga batang lawyers talagang pukpok
pupok ng tanong na hindi naman effective, di ba? Alam natin yon. Ngayon si Michael Poe, mas matanda-tanda, experience na lawyer, alam niya yung ano na yan, wag mo nang itanong, baka gumanda pa yung sagot. Kaya lang, Stipulate na yun, no? yung mga angle na hindi nila mai-point out, pino-point out ng mga senador. Nag-iisip sila ng mga sagot. I'm sure may mga legal advice din yan. Tsaka, si Amy naman would not have researched yung TSN na yun. Somebody fed it to her na ang objective, sirain yung credibility ng witness. Ganun naman ang obvious na ginagawa nila. No? So, while the defense, parang natuto dun sa kanilang performance last week, yung senator judges, talagang alam nila, meron silang ascendancy in the sense na hindi nyo ako kino-question pa nga, can we ask you a question? No, you cannot. Ganun pa yung mga sagot nila. Binabarang nila yung prosecution. But the public, marami ang publiko matalino. Plus, yung ginagawa mo, Christian and some others, yan ang dapat tumulong na mapaliwanag at masabi kung ano yung ginagawa ng iba para masira itong prosecution ni VP Sara. So, importante itong ginagawa mo ngayon at ng mga ibang taong nagpa-public comments kagaya natin. Tsaka isa pong napansin ko ron, no? Syempre, mahirap din yung position ng defense. They're only doing their job, no? Kunwari, pinag-uusapan Article 4, kitang-kita naman ng lahat na nagmura yung Vice Presidente at nanakot at kumonta ng hitman, di ba? Pero the defense lawyers still have to do their jobs, hindi po ba? Ang problema, unfair din naman sa defense kasi minsan na-impression ng tao baka ganito. Teka, nagsasabuatan ba kayo ng ilang mga defense judges? Kasi hindi nyo matanong, sila nagtatanong eh. Di ba? Hindi ko sinasabi nagsasabuatan sila, pero hindi maiwasan na baka may mag-isip ng ganun eh. Hindi mali yun, hindi malayo na kahit, tayo maiisip na, kasi may critical thinking tayo, naiisip natin na hindi normal to or something like that, no? At obvious yung ginagawa ng ibang minority senators, no? Talagang hinahanap nila na kung sakali silang bumoto ng acquittal, ma-i-defend nila. So yung hinahanap nila yung mga nuggets na mga pwede nilang i-cite na bakit hindi sila naniniwala sa conviction na dapat ipataw, kundi acquittal. Tapos ngayon, binibuild up na nila yung case na yun by putting some doubt sa isip ng mamamayan at papakita nila. Pero ang problema nila, dun sa facts themselves, wala pa silang sagot dun eh. Threat ba o hindi? Ay kitang-kita natin yung video. Confidential funds ba na alangan? Ginamit kong si Mary Grace Piatos na yan, kitang-kita natin yung So yung facts themselves, yun ang disadvantage nila kasi wala sa side nila yon. Hindi pa nga napapag-usapan, attorney. I think this will be discussed in the coming days. Yung pag-ubos ng let's say 125 million in 11 days, yung napakalaking halaga, I don't know, 500,000 or to 1 million for a safe house, di ba? Yung mga kailangan ipaliwanag yan eh. Sabi ni Madriaga, 1 day nga lang daw yan, hindi raw 11 days eh. Kasi siya yung bagman eh, di ba? Hindi ko alam kung ipepresent si Madriaga, pero yun yung sasalubungin nilang sagot. Siyempre, wala silang gagawin kundi wasakin si Madriaga and all yung mga kasong sinampalaban sa kanya, etc. etc. Pero ano yung sagot mo dun sa malinaw na testimonya? Ako yung nagdala, isang araw lang po, dinala ko po dito. So, again, yung facts talaga, dun sila nahihirapan.